The anointing is given to all. Kaya ito itanggapin natin na truth. Kasama ka doon. Sa all, kasama ka. Yan ang sabi ng 1 John 2:20. Ang sabi ng 1 John 2:20, basahin natin, but you have an anointing from the Holy One. You have an anointing from the Holy One. Yun ang sabi ni Lord sa lahat ng believers. Meron ka ng anointing, itong makalangit na kakayahan. Yan ay nagmumula sa ating banal na Diyos. 2 Corinthians 1:22, basahin natin muli. He who has anointed us is God, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. Kaya may deposit sa heart natin as a guarantee. Kaya receive this truth, mga kapatid. You have that anointing. Dineposit ni Lord sa heart mo. It is there. Kahit hindi mo nararamdaman. Yung iba, nasasabi lang nila na may anointing ako pag nanginginig sila. Mga kapatid, kahit hindi tayo manginig, you have it in your heart. You have it there because you believe in the Lord Jesus Christ. At yan ang sabi ng Word of God. Dahil yan ang sabi ni Lord, just keep it and receive it and make a decision para yan ay ma-activate. Ang tanong, paano ma-activate? Point number 2. The anointing is activated through obedience. Pag nais natin magkaroon ito ng manifestation sa ating life, then obey. Ito ang sabi ng 1 Samuel 15:22. Behold, to obey is better than sacrifice. Kung marami ka ng sakripisyo na ginawa sa mundong ito, puro na lang ikaw ang nagsasakripisyo. Lahat na lang sa iyo umaasa, lahat na lang sa iyo, at parang ikaw ang may hawak ng mundo, ng mga mahal mo sa buhay at kung sino pa. Nasagot mo silang lahat, mga kapatid. Ang lahat ng sakripisyo natin, lahat ng iyon ay mapapaliwala if we will not obey God. Dahil mapapagod tayo at may hangganan tayo. Pero pag natuto tayo mag-obey kay God, ma-activate ang makalangit na kakayahan, then God will just begin to move in our lives in a supernatural way. Because the anointing is given freely, but its manifestation is governed by obedience.